O banal na immortal, ipagtanggol mo kami. Tulungan mong makabalik ng ligtas ang anak ko. Panahon ito ng walang habas na paglaganap ng mga halimaw at demonyo. Panahon kung kailan naglaho ang mga Diyos. Upang manalangin para sa pagpapala at kaligtasan. Napilitan ang karaniwang tao na magtayo ng mga templo at sumamba sa mga Diyos. Ngunit hindi nila kailanman nalaman kung ano ba talaga ang sinasamba nila. Hala! Saan ang galing ang 50 milyon ko? Nanalo ako ng 50 milyong premyo. Binabati kita, host. Matagumpay na naiugnay ang sistema ng pag-akyat sa pagkadiyos. Naglaho ang mga Diyos. Walang habas na naglipa na ang mga halimaw at demonyo. Ikaw, ang huling Diyos na sinasamba ng mga karaniwang tao. Ako, ay ang tunay na anyo ko. At isa pa ring putik na tao sa nayo ng Chen. Naging putik na tao na ako. Ang insensong natatanggap ng host ay maaaring gawing puntos ng kamangyan, ipapalit upang maging kulang ng 82 puntos para mabuo ang pundasyon. Kulang pa ng 82 puntos ng kamangyan. Ang kasalukuyang antas ng paglilinang ay isang Diyos sa anyong putik. Yugto ng pagpino ng ki. Mga halimaw at demonyo. Marumi. Hinahabol at tinatangkang patayin ka ng sektang walang Diyos. Kapag umangat ang antas, 3 panig ang maglalaban. Kapag nahuli, kamatayan ang naghihintay. Alamin ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng mga Diyos. Pagkatapos makumpleto ang 100 gawain ko. Saka, makababalik ka sa asul na bituin dala ang iyong mga kakayahan at antas ng paglilinang. Grabe naman. Makababalik ako dala ang mga kakayahan at antas ng paglilinang ko. Kung ganoon, hindi ba't parang libre lang sa akin ang lahat? 50 milyon. Kung ganoon, bale wala na rin ang 50 milyon. Babala. Sa unahan ay may maruming nilalang na nasa tugatog ng yugto ng pagpino ng ki. Gawain. Patayin si Dinghi. Ano ang gantimpala? 5 puntos ng kamangyan. Isang anting-anting ng banal na kulog. Paano kung tanggihan ko? Ibabawas ang 3 puntos ng kamangyan. Bibigyan kita ng isang bolang siyam na ikot na lakas. May gantimpala pa rin kahit tumanggi. Nangangarap ka. Gantimpala lang iyon bilang pampalubag loob. May isa pa. Huwag mong ibunyag na isa kang Diyos na sinasamba ng mga karaniwang tao. Kapag nakilala ka nila, mamamatay ka. Pwede bang huwag mong laging banggitin ang kamatayan? Lintik naman. Nakakakilabot ka talaga. Sistema. Paano kung tumakas na lang ako? Sistema. Sistema. Magsalita ka naman. Buhay ka pa ba? Medyo duwag ako. Sistema. Pinipili kong tanggapin ang gawain. Tinanggap ang gawain. Kikilos na sila. Pumili ng pagkakakilanlan. Isang beses lamang maaaring pumili sa bawat laban. Tagapagsagawa ng ritual. Malakas umatake at kayang sumalo ng pinsala. Kayang umatake at kayang lumaban sa harapan. Manlalakbay. Pinakamalakas sa malapitan. Espiritu ng puno para sa malayo ang pag-atake. Sa lamangkerong umaatake mula sa malayo. Kahit ano, ayos lang. Sige, lapit lang. Pagbabago ng pagkakakilanlan. Paladalangin. Munting karumihan lang. Tingnan natin kung hindi ko dudurugin ang ulo mong aso. Unang pagkatalo sa karumihan. Gantimpala, 10 puntos ng kamangyan. Wala ng tao. Pero tuloy pa rin ang negosyo. Ayan, ngayon mukhang maayos na.
Nasaksihan namin ang tunay na Diyos. Bakit hindi kayo yumukod? Hindi kayo yumuyukod kahit kaharap ang Diyos. Nawala na ang inyong buhay. Ang inyong kasalanan ay karapat-dapat sa kamatayan ng 1,000 ulit. Lintik na salita. Isang halimaw lang. Nangangahas ka pang gamitin ang pangalan ng Emperador Kang. Kakayanin mo bang pasanin ang karmang ito? Ngayon, ako mismo ang magliligtas sa iyo mula sa kabilang buhay. Pagsuway sa kalooban ng Diyos. Hahatulan at ipapadala sa dilaw na bukal. Hindi ka kailanman muling isisilang. Nakakatawa naman ang karumihang ito. Hindi rin masama ang iyong lakas. Nilinis na ang karumihan. Gantimpala, 3 puntos ng kamangyan. 24 na puntos na ngayon. 3 pa lang. Napakamaramot naman. Sabay-sabay na lumuhod ang buong nayon ng Chen. Pumasok ang karumihan sa nayon. Pumasok ang halimaw sa nayon. 3 puntos ng kamangyan at isang random na anting-anting. Tumanggi. Ibabawas ang 5 puntos. Makakakuha ng pilulang 9 na baka. Pumili ka. May sistema ako. May sistema ako. Nakakatakot ang lakas nito. Siyempre, tatanggapin ko ang misyon. Ang bulwagang ito para sa mga patay. Mas masama pa kaysa sa templong pagano. Halimaw. May halimaw. Binata. Tumakbo kayo, bilis. Nasaan ang halimaw? Kakain ako ng dugo. Ang dugo ko. Hindi ka na makakatakas. Natukoy ang paglitaw ng karumihan. Pumili ng pagkakakilanlan, host. Tapos na ang pagiging paladalangin. Bigyan mo nga ako ng pagkakakilanlan bilang isang albularyo. Matagumpay na napili ang pagkakakilanlan. Ang kasalukuyang pagkakakilanlan ay ang huling albularyo. Bakit napakalaki ng bunganga mo? Isa kang sakim na halimaw. Kung ganoon, tikman mo ang pinakamalaking regalo ko. Mababang uri ng nilalang. Gusto kitang mamatay. Bilog ang langit at parisukat ang lupa. 9 na kabanata ng batas. Sa utos ng langit. Sasalubungin mo ang suntok na ito. Talagang maaasahan ang sistema. Kahit ano, kayang patayin agad. Nakumpleto na naman ang isang misyon ng sistema. Walang kapintasan. Talagang perpekto. Nakumpleto na ang misyon ng sistema. Nasaan ang gantimpala ko? Isinasagawa pa ang kasalukuyang misyon. Hindi pa maaaring ipamahagi ang gantimpala ng misyon. Ano ba ito? Isinasagawa pa rin. Multo. Aray. Bakit mo ako tinatakot? Binata. Tayo. May mga halimaw pa ba?
Bata. Natatakot ako. Ngayon lang din ako nakakita ng ganitong eksena. Natatakot din ako, ah. Aalis na ako. Ano ba iyan? Ang itsura mo, nakakatakot na. Napakapangit mo. Dapat taos puso ang panalangin ng lahat. Shendegong, isinasamo namin sa iyo. Protektahan mo ang aming dayon. Upang malampasan namin ang sakunang ito. Magsindi ng kamangyan. Unang pagyukod kay Shendegong. Palayasin ang mga halimaw at kasamaan. Ikalawang pagyukod kay Shendegong. Bantayan ang dayon sa loob ng 100 taon. Ikatlong pagyukod kay Shendegong. Ingatan kami sa kapayapaan at mabuting kalusugan. Shendegong, basbasan mo kami. Kung tutulungan mong malampasan ng aming dayon ang kaguluhang ito. Mula sa araw na ito. Araw-araw kaming magsusunog ng kamangyan para sa iyo. Nakikiusap kami sa iyo. Kung may halimaw sa nayon. Lahat ay mananatili rito. Kayang mag-anyong tao ng halimaw na iyon. Kapag basta-basta itong gumala. Tiyak na may masamang mangyayari. Poprotektahan ba tayo ni Shendegong? Paano mo nagawang sampalin ako? Lintik ka. Napakapangit mo. Halos paiyakin mo ako sa takot. Sinampal lang kita. Ano ngayon? Kasalanan ko bang ipinanganak kang pangit? Akala mo ba gusto ko ito? Hindi mo kasalanang pangit ka. Pero pangit ka na nga, nananakot ka pa. Iyan ang mali sa iyo. Ngayon, ako mismo ang magpapatupad ng katarungan sa ngalan ng langit. Natukoy na pinangunahan ng punong na yon ang lahat ng mamamayan. Sa taos pusong pagsusunog ng kamangyan sa harap ng tunay na anyo ng host. Nadagdagan ng 6 na puntos ng kamangyan. Pinangunahan ng punong na yon ang lahat ng mamamayan sa pagsusunog ng kamangyan. Lintik naman. Sino naman ang taong nasa likuran ko? Astig ang isang ito. Hindi naman ganoon kalakas. Pero ang dalawang ahas na iyon parang baboy na maisuot na bra. Sunod-sunod ang yabang. Ano ang ibig mong sabihin? Siyempre, papatayin kita. Kainin mo ang kayamanan ng hamak na daoist. Taglay namin ang marangal na dugo ng lahi ng ahas. Ang mamatay sa aming mga kamay ay isang karangalan para sa iyo. Dalawang ulo lang, akala mo kung sino ka. Ipinagmamalaki mo pa ang marangal mong dugo. Isa ka lang namang halimaw na may kapansanan dahil sa pag-aasawa ng magkakamag-anak. Ano ang pinagyayabang mo? Gusto kitang mamatay. Mamatay ka. Lintik. Ang laki ng ulo mo. Hindi ka siguro nagkulang sa pag-inom ng peking gatas pulbos, ano? Ngayon, ipatitikim ko sa iyo ang isang bagong paraan ng pagdurusa. Binabati kita, host. Matagumpay na napatay ang halimaw na ahas na may 2 ulo. Nakakuha ng 3 puntos ng kamangyan. Natukoy ang pambihirang dugo ng halimaw na ahas. May malaking halaga ng natitirang enerhiya sa katawan nito. Kung kakainin ito ng buo, makakakuha ka ng karagdagang 3 puntos ng kamangyan. Grabe. May ganito palang magandang pagkakataon.
Medyo kadiri lang ang pagkain ng buo. Ay, bahala na. Lamang ang lakas sa lahat. Kuya Blackfish. Tama ba ito? Bakit parang mas malademonyo pa siya kaysa sa atin? Higit na makapangyarihan sa atin si Ate Ahas. Kakawala pa lang niya sa kabaong, nilamon na siya nito. Paano kung madiskarteng umatras muna tayo? At saka natin pag-usapan ang susunod na hakbang. Tama ang sinabi ni Kuya Itim na Isda. Kayong dalawa, gusto rin ba ninyo ng kaunti? Lintik na baliw. Tumakbo kayo. Natukoy ang halimaw. Isinasagawa nito ang pagtakas. Host, piliin kung hahabulin ito. Ay, patay. Ang mga puntos ng kamangyan ko. Huwag kayong tumakbo. Saan kayo tatakbo? Hahabol na siya. Takbo kung ayaw mong mamatay. Kuya Itim na Isda. Hintayin mo ako. Hintayin ang alin kalokohan. Kapag hindi tayo tumakbo ngayon, kakainin tayo ng buhay. Ng halimaw na ito. Kakababa ko pa lang mula sa bundok. Isa pa naman akong dalisay na binata. Takbo. Gusto kong makita. Kung hanggang saan kayo makakatakbo. Huwag mo kaming apihin ng sobra. Mga halimaw kami mula sa lupain ng maitim na bundok. Ang pinakamakapangyarihang lahi ng mga halimaw sa buong mundo. Kapag pinag-init mo kami, tiyak ang iyong kamatayan. Batang hamak. Sasabihin ko sa iyo. Mahalaga rin sa akin ang dangal at mukha ko. Kapag tuluyan ninyo kaming pinukaw, makikipaglaban ako hanggang kamatayan. Wala akong pakialam kung saan kayo nagmula. Kung hindi ko kayo mapapadalisay, hindi ko matatapos ang misyon ng sistema. Hindi matatapos ang misyon ng sistema. At hindi ako makakabalik sa asul na bituin dala ang aking antas ng paglilinang. Para magpasikat. Ako si Chensi. Para sa lahat ng nilalang sa ilalim ng langit, lilipulin ko ang mga halimaw at demonyo. Kahit mauwi pa ito sa laban hanggang kamatayan. Kahit maglaho ang buhay at kamatayan, wala akong pakialam. Kayong lahat ngayong araw ay wala ng takas. Saklolo, may pumapatay ng mga halimaw. Sigaw pa kayo. Kahit mapasigaw ninyo pa ang mga lalamunan ninyo, wala pa ring halimaw na darating para iligtas kayo. Ano ang ginagawa mo? Panginoon, patawarin ninyo ako. Panginoon, maawa kayo sa akin. Alam ko na ang pagkakamali ko. Handa akong talikuran na ang kasamaan mula ngayon. Nagbalik loob na ang suwel. Kahit nasa bingit na ng bangin, muli pa rin akong magiging halimaw. Kung tatanggapin ninyo ako, nais kong kilalanin kayong muli bilang aking ama. Nais kong kilalanin kayo bilang aking amang sinumpaan. Mula ngayon, handa akong sumuong sa apoy at kumawala sa kumukulong tubig. At hindi kailanman urong. Hula ko. Ano ba itong pinaggagawa ko? Para lang mabuhay, pati mukha ko isinantabi ko na. Nasaan ang ipinagmamalaki kong dignidad? Nasaan ang dangal na pinangalagaan ko? Saan mo naman ako dinala, lintik? Hindi ba ito ang linya ni Feng Xian, anak ko? Ginawa mo pa akong matabang dong. Lintik, tama ba talaga ito? Sus Mariosep, ikaw talaga. Halimaw. Humanda kang mamatay. Sandali, sandali, sandali. Hindi naman imposibleng bigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay. Pero kailangan ninyong sagutin ang mga tanong ko. Hindi lang isang tanong. Kahit 10,000 tanong pa, walang problema. Kahit 10,000 isang tanong pa, ayos lang. Ano ang pakay ninyo sa pagpunta sa nayo ng Chen? Dahil Amang umampon. Napunta kami rito dahil sa banal na krisol. Lunukin mo iyon. Ano man ang iyong antas ng paglilinang. Malaki ang itataas ng iyong kapangyarihan sa paglilinang. Isa itong pambihirang kayamanan. Ano ba ito? Ang banal na krisol. Isa itong mahiwagang bagay na nabuo sa loob ng putik na rebulto ng Diyos. Isa itong pambihirang mahiwagang bagay. Nabubuo ito kapag nagkakaroon ng espiritu ang putik na rebulto ng Diyos. Oh, kapag nabibigo itong lumampas sa isang antas. May 2 putik na rebulto ng Diyos sa nayo ng Chen. Kaya kami na parito. Naiintindihan ko na. Kung ganoon, maaari na ba kaming umalis? Saan ka naman pupunta? Kayo po. Hindi ba sinabi ninyo? Kaninang sandali lang, sinapian ako. Hindi ako ang nagsabi ng ganoon. Ngayon, ihahatid ko na kayo sa kabilang buhay.
Binabati kita, host. Matagumpay na nakumpleto. Karagdagang misyon. Ngayon, kinakalkula ang gantimpala. Binabati kita, host. Napatay ang halimaw. Nakakuha ng 12 punto ng kamangyan. Ang kasalukuyang punto ng kamangyan ay 51. Layo sa susunod na antas. Gumagalang kaluluwa at manlalakbay na Diyos. Yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Kulang pa ng 49 na punto ng kamangyan. Binabati kita, host. Ipinagpalit sa isang agimat ng mabilis na hangin. Nakakuha ng isang agimat ng mabilis na hangin. Kasalukuyang progreso ng pangunahing misyon. Pagsisiyasat sa dahilan ng pagkawala ng mga Diyos. 0%. Progreso ng daang misyon. 2%. Hindi masama. Kakaparito ko pa lang. Pero 2 misyon na agad ang natapos. Kung pagbabatayan. Ilang araw na lang makababalik na ako sa asul na bituin. Ilang araw na lang makababalik na ako sa asul na bituin. Pagdating ng araw na iyon. Tingnan natin. Hindi ka pala namatay. Humanda kang mamatay. Nandito pa ang halimaw. Bakit hindi ka naglalabas ng misyon? Natukoy na sadyang binugbog ng host ang isang taga-nayon. Nagbibigay ng babala at parusa. Kapag naulit pa, 10 punto ng kamangyan ang ibabawas. Naku! Tao ka ba? Paano naman ako naging hindi tao? Ang sama mo. Bakit mo ako sinasaktan? Ito. Iyon. Ano nga ulit iyon kanina? Mayroon. Nag-anyong ikaw ang halimaw. Kaya. Ikaw. Nakatagpo ka ng halimaw. At buhay ka pa rin. Isang pangkat ng maliliit na halimaw. Nilipol ko silang lahat. Wala nang magiging problema sa ating nayon. Nilipol ko sila. Ang ating nayon. Ikaw. Sino ka? Ako si Chen Degong ang ipinatawag. Upang protektahan ang nayon. Ikaw ang pumatay sa kanila. Totoo nga. Ang taong ito. May ilan pang ibang halimaw. Ako ang pumatay sa kanilang lahat. Paano na? Naniniwala na kayo, di ba? Dalubhasa. Maraming salamat po sa inyo. Iniligtas ninyo ang buhay ng aming nayon. Wala kaming maihahandog na kapalit. Tanging si Long Yi. Tiyo, huwag po ninyong ialay ang inyong buhay para sa akin. Natatakot ako. Tumayo na po kayo agad. Kung gayon, samahan mo ako upang makilala ko ang lahat. Iyan din ang layunin kung bakit ako ipinadala rito ni Chen Degong. CJ. Napakabuti naman. Dadalhin kita sa kanila ngayon din. Ganito ang nangyari. Dalubhasa. Ako. Lahat kaming taga-nayon ng Chen. Maraming salamat po sa inyo. At huwag ninyo na rin akong tawaging dalubhasa. Ipinadala ako rito ni Chen Degong. Pamilya na tayong lahat. Hindi na kailangang maging formal. Hindi na kailangang mag-ingat sa kilos. Mula ngayon, Chensi na lang ang itawag ninyo sa akin. Pagpalain ka nawa ni Chen Degong. Dalubhasang Chen. Malapit ba kayo ni Chen Degong? Hindi namin alam. Paano ka namin mapasasalamatan, iho? Walang anuman. Kung wala na kayong ibang gagawin, magsunog na lamang kayo ng mas maraming insenso para kay Chen Degong. Tiyak na lubos niya kayong poprotektahan. Kung hindi naman kayo tutol. Mula ngayon, dito na ako titira sa nayon. Dalubhasang Chen. Totoo ba? Siyempre. Gayon man. Gusto kong maging putik na rebulto sa tabi ni Chen Degong. Mabuti. Sa wakas ay nagpakita na ang huling Diyos na yari sa Dayami. Sa lupain sa Timog Kanluran. At inutusan ang Timog na hari ng mga halimaw. Ang hari ng mga halimaw sa Jiangnan. Upang ang Timog na hari ng mga halimaw. At ang ikatlong matanda ng sektang walang Diyos ay magtungo roon. Upang hulihin ang binatang ito.
at dalhin ang apo ng taong ito. Matapos makuha ang huling banal na krisol, maaaring simulan ang dakilang balangkas. Sa oras na iyon, magagawa nating salungatin ang palasyo ng langit. Kayo ay mga mabababang angkan lamang na umaasa sa amin. At nais pa ninyong salungatin ang mga opisyal ng langit. Magtanong sa kaldero upang makamit ang mahabang buhay. Ano ang ibig mong sabihin? Iisa ang ating layunin. Lahat tayo ay naghahangad na makamit ang daan ng langit. Mulin. Hindi maaaring magkaroon ng hidwaan. Malinaw ang ipinahihiwatig ng mga palatandaan. Sa lupain sa Timog Kanluran, mayroon doong isang napakalaking pagkakataon mula pa noong unang panahon. Kayong lahat, umalis kayo agad. Hindi rin mukhang masarap ang bagay na ito. Host, pakidalisay ang banal na krisol. Agad na maitataas ng host ang antas ng kultibasyon. At makatatanggap din ng 2 punto ng kamangyan. Hindi mababawasan ang mga punto ng kamangyan sa paglagpas na ito. Ang mga naunang punto ng kamangyan ay mananatili. May kasama pa palang ganitong bonus. Dalisayin mo ito para sa akin. Binabati kita, host. Matagumpay na nakalagpas sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Binubuksan ang panel ng sistema. Diyos ng paglalakbay sa gabi. Kasalukuyang punto ng kamangyan. 53. Kasalukuyang antas ng kultibasyon. Diyos ng paglalakbay sa gabi ng kaluluwang anino. Yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Layo bago marating ang susunod na yugto. Diyos ng paglalakbay sa gabi ng kaluluwang anino. Yugto ng ubod na ginto. Kulang pa ng 247 punto ng kamangyan. Pangunahing misyon. Kailangang alamin ng host ang katotohanan sa pagkawala ng Diyos. Porsyento ng pagkumpleto sa 100 layunin. 2%. Master Chen. Naku, hindi maganda. May nangyari. Ano ba talaga ang nangyari? Pumunta kami para maglibing ng tao. Pero ang resulta, nakahukay kami ng isang malaking puntod. 2 taganayon na ang nawawala. Na-trigger ang pangunahing misyon. Sa loob ng malaking puntod, ay may mga pahiwatig tungkol sa pagkawala ng Diyos. Hinihiling sa host na magsiyasat. Na-trigger. Unang panig na misyon. Hanapin ang 2 nawawalang tao. Protektahan ang mga tao ng nayo ng Chen. Na-trigger ang ikalawang panig na misyon. Nang hindi inilalantad ang tunay na pagkakakilanlan. Magsagawa ng ligtas na pag-aayos sa 20 abnormal na lugar. Tiyakin ang kaligtasan ng mga taga-nayon. Maaaring tanggapin ng sabay-sabay ang mga kasalukuyang misyon. Tanggapin ang misyon. Agad na makakakuha ng 10 punto ng kamangyan. Pagkatapos makumpleto ang misyon, makakakuha ng anting-anting ng 5 elemento. Tig-iisa. Isang anting-anting ng lilang kidlat. Tanggihan ang misyon. Mababawasan ng 30 punto ng kamangyan. Tanggapin. Ngayon na. Dalhin mo ako roon agad. Dahan-dahan kayong magsalita. Ano ba talaga ang nangyari? Kanina, kami ay nagpasuri ng lupain. Pero hindi namin alam kung ano ang nahukay namin. Master, marami na kayong nakita at malawak ang inyong kaalaman. Maaari po ba ninyong puntahan at tingnan? Grabe naman. Naghukay lang ng puntod, nakahukay pa ng ganito kalaking nilalang. Talagang pambihira ito. May lason sa loob. Bilisan. Umalis ka na. May mga halimaw at may pagkabulok sa unahan. Antas. Yugto ng pagtatatag ng batayan. Paglabas ng atas. Tanggapin ang atas. Papatayin ang halimaw na lumalabas mula sa libingang iyon. Tagumpay ang atas. Gantimpala. 10 puntos ng kamangyan. Tanggihan ang atas. Mawawala ng 15 puntos ng kamangyan. Makakuha ng isang tabletang panlunas sa pagbabalik ng enerhiya. Isang atas na may kabutihan at awa. Ang astig nito. Konti lang tapos na. Sige, tinanggap ko. Kapatid na Zhu. Saan ka pupunta? Hala, parang may tama ako. Tinamaan ako ng masamang espiritu. Kapatid na Zhu. Huwag kang magtaka, hindi na tao ang nakababatang kapatid mo. Ginawa ko rin ito para iligtas ang buhay mo. Ginoong Chen.
Tinamaan din ng masamang espiritu si Zhu. Napakarami ng natamaan. Ang mga taong naghukay sa lugar na iyon ay naging ganito lahat. Ginoong Chen, pwede mo bang iligtas sila? Sila ang mga pangunahing haligi ng nayon. Ika-4 na paglabas ng atas ng sistema. Tanggapin ang atas. Iligtas ang mga taga-nayon. Makakuha ng 5 puntos ng kamangyan. Tanggihan ang atas. Mawawala ng 7 puntos ng kamangyan. Ang bilis ninyong dumating. Tinatanggap ko. Punong nayon, huwag kayong mag-alala. Nandito ako. Hindi sila mamamatay. Mabuti. Ano ang kailangan naming gawin? Nasa harapan na ang libingan. Huwag sayangin ang sobrang espiritong lakas. Napakarami nila. Mukhang, ganito na lang ang pwede. Agad kayong magpagawa ng ilang sako ng tae. Habang mas marami, mas mabuti. Ano ang gagawin sa tae? Puno ng masamang espiritu. Pinakamalapit sa dumi at paglipat. Kayong mga tao. Ibuhos ninyo ang sabaw ng tae sa kanila. Malulutas ang mga masamang espiritu. Mawawala ang mga masamang espiritu sa sarili nila. Ginoong Chen, mayroon bang mas maayos at mas magalang na paraan ng pagwasak dito? Meron. Pero kailangan kong pumunta ngayon sa may bungad ng nayon. May halimaw na papasok na. Nakakainis talaga ang palakang ito. Naku. Si Jin Chan pala ito. Buwis na buhay ako. Yaman na talaga. Nabiglang putla. Nandito na ako. Napakaraming buhangin. Yaman na, yaman na. Salamat sa kaloob ng kalikasan. Kayong mga dapat mamatay na tao. Lumabas kayo rito. Bumaba kayo. Jin Chan. Ang tagal kitang hinintay para sa paglinang na ito. Kung nais mong sumuko, ikaw na ang kukunin kong buhay. Nanaginip ka lang. Ako si Jin Feng yang ngayon. Kahit patayin pa ako. Hindi mo pa rin ako mapapahiya ng ganito. Mga hamak na tao. Tama ba? May lakas ka pa rin pala ng loob. Kung gayon. Ngayon sisimutin ko ang balat mo. Buwisit. Talagang susubukan mo. Hindi ba't may lakas ka rin ng loob? Sasabugin kita ngayon din. Sandali. Nagkamali ako. Handa akong sumuko. Kaya palang magpigil at mag-unat ng malaking palaka. Ang palaka ay naghihiganti. Hindi pa huli ang lahat para maghiganti sa loob ng 10 taon. Mga hamak na tao. Hintay ka lang. System. May nabibili ba sa tindahan mo na pwedeng makapagpa? Alis ng mga bagay na kusang nabubuhay ang mga halimaw. Tulad ng kasunduan at iba pa. May ilan ang may-ari. Ito, mariin naming inirerekomenda. Puso ng alak. Hindi ba, mga kapatid? Seryoso ba ang sistemang ito? Pakinggan mo, alak na buhay ang pangalan. Mukha bang tama? Ang pusong alak na ito, sisiguraduhin itong susunod ng maayos ang mga alaga mo. Ano ang gusto mong ipagawa rito? Kahit ano. Habang buhay. Epektibo. Ipalit mo ang isang boteng para subukan. Binabati kita, may-ari. Matagumpay kang gumastos ng 2 puntos ng insenso. Ipagpalit ang isang boteng alak na sumusunod. Ano ang pinakain mo sa akin? Na-activate na ang alak na sumusunod. Maaaring subukan ng may-ari na utusan ito. Sumayaw. Tumahol na parang aso. Ang galing naman nito. Ang lupit mo, system. Pagkatapos nito, ipapa. Ilabas ko sa kanya ang gaano karaming gintong butil. Yayaman na ako. CJ, tinanong kita. Saan ka galing? At ano ang pakay mo?
mula sa sinaunang templo, para hanapin ang huling natitirang Diyos na damo. Hulihin mo ito at dalhin sa loob ng templo para sa huling seremonya. May buhay ba sa loob ng templo? Meron. Sa gitna ng altar. Wala namang agarang panganib sa buhay. Naintindihan ko. Kapag wala ako, bantayan mong mabuti ang nayon. Pupunta ako sa loob ng templo at titingin. Sumunod ka sa utos. Sana'y tagumpay sa inyong pagpasok sa daang puno ng kapalaran at pagsamba. Dumating ang isang malaking halimaw sa mundo. Binabati kita, may-ari, matagumpay kang nakapasok sa pangunahing linya. Ang bakas ng nawawalang banal ay naroon. Pakiusap pumasok ang may-ari. Mag-ingat. Napakaraming pagkakataon sa loob ng malaking libingan. Pero may nakamamatay ding panganib. Mangyaring maghintay, Panginoon. Maghanda na. Na-detect ang napakaraming maruming halimaw. Papalapit na ang mga tao ng sektang walang Diyos. Mangyaring pumasok agad sa bulwagan, Panginoon. Upang hindi mabunyag ang iyong pagkakakilanlan. Mga mananamba sa sinaunang templo. Kailangang sundin ang mga tuntunin. Kung susuwayin mo ang mga ito, tiyak na mamamatay ka ng walang bakas. Mga tuntunin. Hindi maaaring lumipad sa loob ng sinaunang templo ng bronze. Kung hindi, magbubunsod ito ng maraming sinaunang halimaw. Ikaalawang tuntunin. Lahat ng tao ay may antas ng kultibasyon na. Sa pilitang ipiniit sa yugto ng paglinang ng ki. Ikatlong tuntunin. Hindi dapat maniwala sa alinmang tradisyonal na sulat sa loob ng sinaunang templong tanso. Ikaapat na tuntunin. Ang impormasyong makukuha mo mula sa sinaunang templong tanso ay maaaring hindi lahat totoo. Kaya ako ba ang pipili ng sariling dadaanan na pintuan? Kaya ako ba ang pipili ng sariling dadaanan na pintuan? Si Lao Zi iyon. Pero ibang mundo ito. Paano magkakaroon ng larawan ni Lao Zi rito? Si Lao Zi ay nakasakay sa baka palabas ng hanay ng Gyu. Naglakbay sa buong daigdig. At naging immortal sa tamang landas. Nasa hanay ng mga immortal siya. Paano siya napunta rito? Sino ang mag-aakala? Sino ang mag-aakala na siya noon ay nakarating na rin sa mundong ito? Ito ang pagharap at pagsamba araw-araw. Ang nakahigang kaaway na araw na bumabaril. Ang tagapagbantay na pumupuno sa dagat. Hindi ba ito ang banal na gawa ng dakilang siya? Bakit lilitaw yon sa sinaunang templong ito? Sabi ng sistema, narito sa mundo ang lihim ng pagkalipol ng mga Diyos. At may kinalaman din sa sinaunang kabihas ng dakilang siya. Kakaiba. Ang Dao ay maaaring daanan. Ngunit hindi ito ang walang hanggang Dao. Ang pangalang maaaring pangalanan ay hindi ang walang hanggang pangalan. Itong sinaunang templong tanso. Ano ba talaga ang itinatagong lihim?
Kahit ang sarili kong desisyon ay kaya kong ipanalo. Tingnan natin kung hindi ko kayo matalo hanggang mamatay at matapos na. Sa wakas, tapos na. 12 miyembro ng angkan ng mga halimaw ang pumasok sa sinaunang templo. 12 miyembro ng sektang walang Diyos ang pumasok sa sinaunang templo. 12 miyembro ng angkan ng maruruming halimaw ang pumasok sa sinaunang templo. Nagsimula na ang pagsusulit na ito. Sino ang unang papasok sa gitna ng bulwagan? Ang makakakuha ng sukdulang pagkakataon. Isa lang ang makakapasok sa sinaunang templo. Hindi pa alam ang panganib sa unahan. Mas mabuti pang hayaan munang magmukha silang tagapagtuklas para sa akin. Saka ko na lang sasamsamin ang pakinabang kapag oras na. Ang ganyang pagkakataon ay hindi para sa aming lahi ng halimaw. Ang makakakuha ng pagkakataon ang siyang mananalo. Kuya mo, ano sa tingin mo? Unahin mo munang siya sa atin ang sinaunang templong ito. At saka natin hanapin ang banal na halaman. 3 tao sa isang grupo. Hatiin sa 12 grupo. At magsimula ng kanya-kanya. Ako na muna ang mauna. Iwan ninyong 3 ang nayo ng Chen. May naging pagyanig ng banal na kapahamakan doon kanina. Puntahan ninyo at tingnan. Mag-ingat kayo. Pakiramdam ko ay may kakaiba. Sabi na nga ba ni Prinsesa Yaoyu? Napakadelikado ng lugar na ito. Napakatahimik. Medyo hindi normal. Ang 3 bantot na ito mukhang may talino na rin. Direkta kong inilagay ang asukal at sumunod ako sa likod nila. Ikalawa. Ano? Parang may sumusunod sa atin. Kinikilabutan ako. Medyo kakaiba ang paligid. Pero wala namang malaking problema, tara na. Baka magbago pa. May kayamanan. Buksan mo agad. Wala namang panganib. Buksan. Ito ang banal na demonong ngipin ng Soro. Ito ang sinasabing banal na bagay sa alamat. Higit pa sa karaniwan ang halaga. May magandang bagay na talaga. Patingin nga. Tama nga, hindi masama. Gusto ko na ito. Ang saya mo naman. Sino ka ba? Ang bilis ng reaksyon mo. Mukhang mula kayong mga bantot ay umangat at naging matatalino na. Ano yung kalokohan mo? Ibinalik ninyo sa amin ang gamit. Akala ko pa naman naging matino na ang mga bantot na ito. Hindi ko inasahan. Ako pala ang nagkamali ng akala. Ikatlo. Naglakas loob kayong galawin ang aming sektang walang Diyos. Bata. Patay ka na. Ikaw. Paano ka naging ganito kalakas? Huwag mong sabihing ikaw ay. System. Kailangan ko ng isang anting-anting na panlinlang. Matagumpay na gumastos ang host ng kaunting puntos ng kamangyan. Nakakuha ng isang anting-anting na panlinlang. Ang puntos ng kamangyan na ito, naupos na. Mga maruming bantot na lahi ng sektang walang Diyos, ano? Panoorin ninyo akong magpakitang gila sa harap ng bangkay. Paano haharapin ang inyong mahal na kabataan ito? Sabihin mo, ang 3 pumasok sa bakal na tarangkahan ay binasag lang ang kanilang mga simbolo ng buhay. Talagang totoo. Ang 3 ay mga bihasa na sanay sa sandaang labanan. Paano sila mamamatay ng ganon kadali? Ikaw, agad mong ilabas ang 2 mula sa tarangkahan ng apoy. Pumunta kayo sa bakal na tarangkahan at tingnan ninyo. Hindi ganoon kadali ang usaping ito. Nangunguna. Ito ang batong pang-alaala. Itago mo ng maayos. Sa tingin ko,
Ang pangyayaring ito ay tiyak na may kinalaman sa lahi ng mga bantot at sa mga taong marumi ang paglipa. Huwag kayong mag-alala, Young Master. Sisiguraduhin kong mabubusisi ko ang bagay na ito hanggang sa pinakaubod nito. Mag-ingat kayo sa paligid. Mag-ingat kayo. Pinatay sila ng tao. Kung tutuusin, sino ba ang may ganito kalaking lakas? Baka talagang lahi ng mga bantot. Mahirap sabihin. Ang lahi ng mga bantot at ang mga taong marumi ang paglipat ay palaging tinitingnan kaming parang katam. Kung hindi lang talaga kailangang tumahak sa landas papuntang langit. Matagal na sana naming sila inuna. Unahin nating tingnan ang mga sugat sa katawan ng tatlo. Baka may madiskubre tayo mula sa kanila. Natukoy ang batong pang-alaala. Mangyaring mag-ingat ang host. Agad na maglabas ng utos. Agad mag-utos. Palayasin agad ang lahat ng tao ng sektang walang Diyos mula sa nayon ng 5 elemento. Sabay tayong pumunta sa silangang tarangkahan. Mangyaring mag-ingat, Panginoon. Malapit nang dumating ang lahat ng tao ng sektang walang Diyos. Walang problema. Walang utak ang mga taong ito. Kaya kong guluhin silang lahat ng hindi pinagpapawisan. Bilisan mo at tulungan mo akong magsiyasat. Nasaan ang 2 tao ng nayon ng Chen? Nagsisimula ang pagsisiyasat ng sistem. Tagumpay ang pagsisiyasat. Kasalukuyan, ang taong bayan ng nayon ng Chen ay nasa altar. May kalahating oras pa bago sila maging handog. Pakiusap, Panginoon, bilisan ninyo. Babala. Nakarating na sa bulwagang sentral ang mga demonyo at maruruming lahi sa unahan. Pakiusap, Panginoon, magtungo na kayo agad. Bakit ang bilis nila? Hindi kaya talagang walang panganib sa sinaunang bulwagang ito. Bahala na. Pupunta na ako. Sa huli, maghaharap din naman tayo. Hindi ko inakala. Ni hindi kayang harapin ni Lia Oyoy ang isang simpleng tao. Hindi kaya, hindi niya na ito mapapatay. May amoy kamangyan siya. May amoy kamangyan siya. Tama. Ang amoy na ito. Pamilyar na pamilyar ako rito. Magaling niyang itinatago ang sarili. Pero, para sa akin, lahat ng pagpapanggap ay walang saysay. Pawang pakitang tao lang. Sino bang may ganoong kakayahan? Aba, ikaw pala ang huling Diyos ng damo. Ngayong natuklasan na kayo, hindi na rin ako magpapanggap. Itatapon ko na ang baraha. Ako. Talaga ngang. Ang hinahanap ninyo. Ang huling. Diyos ng damo. Mabuti. Kung gayon, magsipag-asal ka at sumunod. Sasagot ako sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang isang mabilis na wakas. Kuya Changshan, hindi tama ang ginagawa mo. Ang pagkakakilanlan niya. Ako ang nakadiskubre. Ano bang ibig mong sabihin? Dapat siya ang sumama sa akin, tama ba? Pinatay niya ang 6 na disipulo ng sektang walang Diyos. Ako lamang ang dapat humarap dito. Dala natin siya pabalik at doon siya parurusahan ng sektang walang Diyos. Paano mo mangangahas na agawin siya sa akin? Lia Oyu. Mag-ingat ka. Kayo rin naman ay kwalipikado. Batang Panginoon Changshan. Bago tayo umalis, sinabi sa atin ng dakilang pari na magkaisa tayo at magsikap ng sama-sama. Huwag ninyong palalain ang tunggalian. Ano? Pati utos ng dakilang pari ay hindi mo na rin susundin. Ang taong ito ay dapat nating sabay na iabot sa dakilang pari. Pero bago iyon, kailangan ko muna siyang wasakin. Sapat na ang iwan ang kristal ng banal na kasawian. Hindi, mga kapatid. Dapat ninyo akong isama. Pumayag na ba ako? Isang walang silbing Diyos ng damo lang naman. Kaya ba ninyong tatlo sabay-sabay na kumilos? 8 henerasyon mo na palang hindi naaabot ang ganitong tadhana. Tingnan mo. Mukhang kailangan ko pang magpasalamat sa inyo. Kaya na rin. Kung ganun. Halika. Ipagmalaki ko sa inyo ang mga mudfrog na ito. Ang tindi ng dakilang Diyos ng damo. Baliw ka na. Hindi mo ba alam na sa loob ng bulwagan?
Bawal lumipad. Magiging sanhi ito ng paglabas ng sinaunang halimaw. Dapat kang mamatay. Darating na. Kumilos kayo. Pugutan muna ang batang ito. Gusto mong tumakas? Panaginip mo. Ang sigla mo pa. Hindi ba't gusto mo lang makipagbugbugan? Halika. Ano nang basehan mo at makakalabas siya? Ano ang basehan? Tiyak na may problema ang lolaw niyang sukat. Tumigil ka sa kalokohan. Magmadali kang makaalis sa kulungan. Kung hindi ang malaking pagkakataong iyon, ay hindi na mapapasa amin. Kayong mga taong karapat-dapat mamatay. Sinira ninyo ang buong hukbo namin. Dapat kang mamatay. Sumpang dapat 1,000 beses mamatay. Mas mag-practice ka pa. Bakit parang wala naman akong problema? Sinigawan mo lang ng ang lakas. Hindi ko inakalang sobrang hina mo pala. Akala ng hindi nakakaalam. Ang tindi mo talaga, ano? Kung hindi lang ako pinigilan ng lugar na ito sa paglinang. Baka sa'yo lang. Isang daliri ko lang ang kailangan. Kayang-kaya kitang durugin. Mo Changshan. Tumigil ka. Kung tatangka kang sumira. Sa limitasyon ng enerhiyang panlaban. Mamamatay tayong lahat dito. Ngayon kahit butasin pa ang langit. Papatayin ko rin siya. E di lumapit ka. Nandito lang ako naghihintay sa'yo, batang amo ko. Hinahanap mo talaga ang kamatayan. Mo Changshan. Baliw ka na. Gusto mo rin kaming patayin. Lumaban kayo, lumaban. Mas mabuti pang pareho kayong matalo at masugatan. Sa oras na iyon, ang pagkakataon sa bulwagang ito ay mapupunta na sa akin. Ganyang antas lang. Tahol ka pa sa harap ng lolo mo. Ikaw, ulitin mo pa nga. Kung may tapang ka, sabay nating tapusin ito. Ako na ang bahala dito. Sige, ikaw na ang manalo. Hindi maganda. Ano ito? Ano ito? Bitawan mo ako agad. Ito. Dito pa lang. Ito ba talaga ang delikadong lugar sa templong ito? Wala nang paligoy-ligoy pa. Talagang simpleng utak mo rin. Kahayop mong 4 ang paa. Napakadaling maloko. Walang silbi. Dapat kang ang mamatay. Hindi kita palalampasin, lahi ng mga halimaw. Ako si Mu Fengyang, anak ng hilagang haring halimaw. Tiyak nagaganti ako para sa sarili ko.
Binabati ko ang Panginoon sa paghiram ng sagradong altar aray. Patayin ang batang halimaw na si Mu Changshan. Gantimpala na 15 puntos ng insenso. Kasalukuyang puntos ng insenso, 68. Patay na si Mu Changshan. Mas mabuti pang hatiin natin ang pagkakataon sa lugar na ito. Paano? Ano ang binabalak mo? Akala mo ba hindi ko alam? Siya. Nasugatan siya. Hindi. Mali. Napakatuso ng taong ito. Isa lang itong bitag. Mag-ingat. Napakatuso ng lalaking ito. Balakyot siya hanggang sa kaluluwa. Hindi ito kasing dali ng tingin mo. Matagal na niyang nilalabanan si Mu Changshan. At napinsala pa siya ng natitirang lakas ng aray. Saan pa siya kukuha ng lakas para makabangon? Ngayon ang pinakamahina niyang sandali. Kung hindi pa tayo kikilos ngayon, siguradong palalampasin natin ang pagkakataon. Hindi ka makakagawa niyan. Kung ganoon, ako na mismo ang gagawa. Buwiset. Talaga bang gagawin ninyo ito sa isang sugatang tao? Atake ng palihim. Wala ba kayong hiya? Talagang walang dangal. Ikaw ang hinihintay ko. Hoy, bata. Bukas, ngayon din ang araw ng iyong kamatayan. Ha ha ha. Talaga bang ganoon? Mukhang nag-alala lang ako ng sobra. Totoong malubha ang kanyang mga sugat. Hindi iyon pakunwari. Mamatay ka. Ang taong ito. Dapat. Patay na yata. Mapanganib ang taong ito. Hindi maaaring basta na lang magtiwala sa balat ng pansit. Grabe talaga. Naubos ko na pati ang blood soul plus ko. At hindi ka pa rin kumikilos. Mas matyaga ka pa kaysa sa pagong na ninja. Mu Changshan. Gusto ng dalawang ito na maglabasan ng galing at tapang. Pero sunod-sunod silang napapaloob sa mga tusong hakbang ng taong ito. Mamamatay ng hindi malinaw kung bakit. Kung kikilos siya, baka pati ako madamay at mapahamak. Pero sa sandaling ito, wala na siyang hininga. Patay na ang loob niya. Patay na ang katawan niya. Malinaw na siya ay sugatang malubha at halos mamatay na. Isa itong bihirang pagkakataon na mahirap matagpuan sa loob ng 1000 taon. Naku, grabe naman. Ganito ba kahirap kalabanin ang mga tao ng sektang walang Diyos? Bumalik ka na agad. Bumalik ka at tingnan mo ako. Kung hindi ka pa babalik, talagang mamamatay na ako. Isang bagsak lang. Kung nagpapanggap lang siyang patay, agad akong aalis ng paatras. Agad akong aatras at lalayo. Agad akong aatras at lilisan. Kung talagang malubha ang mga sugat, ngayong araw, lilinisin na natin ang ligaw na damo sa ugat. Tuloy lang sa pagpapanggap. Akala mo talaga tanga ako. Ang bilis mong tumakbo. Ayoko na ng baril. Ano bang balak mo? Bigyan mo ako ng 10 talisman. Yung kakabugso lang ang gusto ko. Mababaw. Bakit hindi mo maipalit sa totoong gamit? Ang mahal naman. Hindi ko kayang bilhin. Itigil mo ang kahibangan mo. Bigyan mo ako ng 10 talisman. Makinig ka, buhay na tubig. Nagtagumpay ang palitan. Gumastos ako ng 3 puntos ng kamangyan. Huwag kang masyadong magmadali. Kung tatakbo ka pa ulit, itatapon ko ang talisman na ito sa katawan mo. Ang dami mo palang pampasabog na talisman. Ha ha ha.
Siyempre naman. Wala kang kahit kaunting alas. Kaya kong sumingit dito ng mag-isa. Ngayon, bibigyan kita ng 2 landas. Gusto mong sumuko sa akin. O ngayon din, ipadala kita sa langit na kanluran. Handa akong sumuko. Magpapanggap muna akong sumuko para mabuhay. Pagkaalis natin sa sinaunang bulwagang ito, agad kang makipag-ugnayan sa matataas na pinuno ng sektang walang Diyos. Tipunin mo ang lahat ng tauhan. Personal kong papatayin ang matandang tusong ito. Ayos, ayos. Kung ganoon, sundin mo ang mga patakaran ko. Ano itong ipainom mo sa akin? Buhay na tubig lang. Pag nainom mo ito, ano ang ipapagawa ko sa iyo? Iyon ang gagawin mo. Hindi mo kayang lumaban. Hindi ako naniniwala. Subukan mo. Wala kang hiya. Duwag. Lalaban ako sa iyo hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan. Kung magulo ka pa ulit. Kung maglalakas loob ka pang gumalaw ng padalos-dalos. Maglalabas ako agad ng utos. Payutin kitang maghubad sa gitna ng palengke. Naniniwala ka ba o hindi? Ang batang Panginoon ng sektang walang Diyos, sa gitna ng pagsasayaw. Siguradong todo sindak iyon. Ikaw. Wala kang hiya. Talagang iba na ang mga kabataan ngayon. Talagang matigas ang ulo nila. Halos kasing tigas na ng poste. Tapos na ang laro. System. Gusto kong magpalit ng pagkakakilanlan. Mangyaring pumili ang host ng pansamantalang profesional na pagkakakilanlan. Hindi pa ako naging mangkukulam. Palitan mo ako ng pagkakakilanlang mangkukulam. Matagumpay na napalitan ang pagkakakilanlan. Kasalukuyang pagkakakilanlan. Mangkukulam. Ganap nang naka-unlock ang lahat ng pamamaraan ng pangkukulam. Ganap nang naibalik ang pinsala at lakas. Sino ba talaga siya? Paano siya naging bihasa sa dami ng paraan na ito? Buti na lang. Buhay pa siya. Ngayon, dalhin mo silang 2 palabas ng sinaunang bulwagan. Bumalik ka sa nayon ng Chen. Kasama si Jin Fengyang, bantayan ninyong mabuti ang nayon. Ako. Naiintindihan ko na. Noong mga taon bago ang taon 1 ng panahong ito, pinamunuan niya ang 10,000 sundalo ng dakilang Qin. Bumaba sa mundong ito. Itatag ang dakilang bulwagan na tanso. Noong araw sa dakilang dinastyang Xia, ang emperador na si Qin Shi Huang na namatay sa karwahe ay mahirap. Nangangahulugan ang pagkakalas ng balat ng gintong palaka ni Qin Shi Huang. Para manloko. Ano bang ibig sabihin ng pangungusap na ito? Ito ang dakilang ninuno ng Xia. Kailangan din ba niyang manloko ng otorisasyon? Lumabas sila Ozzy sa lambak ng Xu. Naglakad sa sinaunang daan sa paghanap ng bituin. Bumaliktad sa takbo ng panahon at espasyo. Huli ng 300 taon kaysa kay Qin Shi Huang. 300 taon. Sa mundong ito, laganap ang mga halimaw at demonyo. Putol ang pagsasanay sa bawat antas. Ganap na naputol ang daang tungo sa langit. Tinatawag na mundong tinalikuran. Itinayo ni Qin Shi Huang ang mga halimaw at demonyo rito bilang panangga. Iniwan dito ang hiyas ng nagtatag ng bansa bilang panangga. Ganap na binuo nila Ozzy ang altar. Nag-iwan ng 72 tomo ng aklat ng batas ng langit. Para magamit ng mga susunod na lumalaban sa demonyo. Ganito pala. Pulang babala. Mahigpit na paalala. Natutukoy ng host ang pangunahing ipinagbabawal na puwersa ng sinaunang templo. Hindi matukoy ang antas ng panganib. Ang tanging kondisyon para makaalis dito ay ang maubos ang lahat ng puntos ng kamangyan ng host. Saka lang mabubuksan ang daanan ng paglipat. Agad na isagawa ng sistem. Ay clear ang puntos ng kamangyan. Buksan ang paglipat. Natanggap ang utos. Kasalukuyang nililinis ang puntos ng kamangyan.
Nabuksan na ang daanan ng paglipat. Ito ang hiyas ng nagbubuklod na bansa. Ikatlong tuntunin. Hindi kayo dapat maniwala na ang mga nakasulat sa sinaunang templo na tanso ay mga tradisyonal na salita ng isang tuwirang nilikha. Ikaapat na tuntunin. Ang impormasyong nakuha mo mula sa sinaunang templong tanso ay hindi naman siguradong totoo lahat. Hindi kayo dapat maniwala na ang mga salita sa sinaunang templong tanso ay anumang tradisyonal na salita. Bakit ba kailangang idiin na ito ay tradisyonal? Pero nakakatawa. Dahil itinayo ni Qin Shi Huang ang sinaunang templo. At may Laozi pang nakaupo roon bilang bantay. Bakit may mga nilalang pa ring sinaunang halimaw? Ano bang hiwaga ang nakatago rito? Maramihan. Napakarami. Mga kagalang-galang na nakakataas. Mga kagalang-galang na nakakataas. Mula sa dakilang siya ay lumipad ako papunta sa mundong ito. Pero hindi ko inasahang ang mga halimaw at demonyo ay maglalandas na walang takot. Kaya kailangan ko lang muling itayo ang templong ito. Sa pamamagitan ng kapalaran ng dakilang Qin. Upang supilin ang mga masamang nilalang sa lugar na ito. Ang daan ng paglipad ay isang anino lamang. Mahirap ang daraanan sa unahan. Mag-ingat ng higit. Ibig mong sabihin sa akin ay buhay. Paano magiging posible iyon? 3,000 taon na ang pagitan namin ni Laozi. Ikaapat na tuntunin. Ang impormasyong nakuha mo mula sa sinaunang templong tanso ay hindi naman siguradong totoo lahat. Kasalukuyang pangunahing misyon. Siya sa atin ang dahilan ng paglaho ng mga Diyos. 5% na ang progreso ng misyon. Babala, babala. Natukoy sa labas ng sinaunang templong tanso. Ang paglitaw ng isang napakalakas na Diyos na halimaw. Mangyaring maghanda ang host para sa pagtugon. Hindi nga kayo mga kuya. Katiting pa lang ang nabuo kong pundasyon. Bakit ako pinapatapat sa isang dambuhalang nasa antas ng Diyos? Hindi na ba pwedeng maglaro?